na nga, Mare, dahil marami nga nakapansin na parang tipong bakit nga daw sa opening at closing na station ID na gagawin ng ABS-CBN, ay bakit si Catherine Bernardo nga lang daw ang in-starring? Bakit yung 7-Eleven nga, yung guard nandun kapag opening tsaka closing? Nagreklamo ba siya? Oo nga. Ang trabaho niya yun. Oo. 12 oras yun. 12 oras, no, Susan? 12 oras siya nakatayo. Pero yun nga yung talagang inaano ng mga taong Mare. Kasi nga, may ibang mga fandom ng ibang mga artista na sinasabi nga naman, marami din naman silang sikat sa ABS-CBN. Sino na naman? Si Piang na naman. Diba yung mga ganon, ang mga inaalma nila. Pero kaninong fandom yan? Hindi naman nabanggit kung kaninong artista. At wala rin naman, ulitin natin na wala pong binanggit ng Piang. O, diba? Baka magkagulo na naman po kayo. Yan. Kung mga parang sinasabi na marami daw na mga deserve din naman ng mga artista like Coco Martin, diba? Na isa rin sa mga nag-aangkat ng pera sa ABS-CBN. Madami din naman ng mga A-listers artists like sila Daniel Padilla na bakit wala, diba? Na parang marami din nagtataka ngayon na bakit parang, iwas ba? Maski sa station ID, ang Katniel pa din. Alam nyo, batikusin nyo si Catherine Bernardo kung nakasampa siya mismo sa balikat ni Ma'am Charo. Diba? Hello! Kaya na, diba? Sabi nga ng ilan, marami kasi, lalo pa sa mga fans ngayon ni Catherine Bernardo, nag-react naman sila. Anong reaction nila? Ang sabi naman ng ibang mga fans, pinagtatanggol syempre si Catherine kasi syempre, diba, hindi rin naman siguro binoluntaryo ni Catherine yung sarili niya na ilagay niyo ako dyan dahil sa dami-dami nga naman. Kung kasing istariray ka ni Sisa. Hello, Kafden fans. Touching ang vlog na ito at saka medyo nakakainis mga kasembreros, no? Unahin natin itong touching na gagawin ni Sir Alden mga kasembreros. Meron siyang parang gagawa yata siya ng, ito yung iniisip ko kasi na-feature siya dito sa radar.ph. Sabi niya dito, this is an opportunity to give back. Alden Richards takes the stage for his biggest show yet, not just for himself but for a cause close to his heart. So, ito yung parang teaser siguro na pinalabas niya kanina, yung pinost sa Instagram niya. Yun para siguro yun, no? Parang magkakaroon siya ng concert tapos yung proceeds or yung income ng concert na iyon ay mapupunta sa isang charity foundation mga kasembreros or sa isang siguro magpapatayo siya ng classroom. Kasi diba si Ma'am Catherine, yun din yung campaign niya yung sa IV nila, IV Clinic si Ma'am Catherine. Yung sa tote bag naman, so nagpa-fundraising sila Ma'am Catherine para makapagpatayo ng mga classrooms. So, ito naman si Sir Alden, nakita niyo yung pattern, diba? Wala na naman tayong clue dito, no? Kunwari hindi natin alam. Pero talagang nakaka-touch ito mga kasembreros kasi aabangan din natin ito, no, na magkakaroon ng biggest show yet. So hindi siya concert, no? Isa siyang show. Baka yung parang wish ko lang dati, parang ganun, no? Siguro yung show mga kasembreros. Abangan natin to. Ang daming pasabog ni Sir Alden. So kasi nakalagay dito #RadarPH, #PurposeDriven, tapos #RadarEntertainment. So iniisip ko dito talaga hindi siya concert siguro, no? Kasi show nakalagay dito for his biggest show yet, not just for himself but for a cause close to his heart. So hindi natin alam kung baka po pwedeng ito rin yung kay Ma'am Jonah, tapos yung proceeds na makukuha niya doon ay parang commission niya, something like that, ay ibibigay niya, no, sa isang charity or sa isang advocacy mga kasembreros. So pwedeng ganun, no, yung gagawin niya mga kasembreros. Pero aabangan natin ito. And then ito, so next item natin mga kasembreros, ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Sina Alden at Ma'am Catherine, ginawa niyang parang costume sa Halloween na kulay green mga kasembreros, na favorite color ni attorney mga kasembreros. So si Ma'am Catherine dito ay nakapula yung kanyang buhok, pero edited lang ito, ha, lilinawin ko po, edited lamang po ito. Tapos meron silang parang dahon-dahon sa ulo mga kasembreros. Tapos kulay pula, no, ang buhok ni riband ni Ma'am Catherine kunwari. Tapos yung yung kuko nila yung kuko nila pareho, nakakatawa, kulay green din. So yun siya mga kasembreros. Pero editor lang ang ginamit dito, no, AI mga kasembreros. And then ito, next item natin. So ito na pala yung yung parang isang fan na tumulong siguro kay Ma'am Catherine para
magkaroon ng kulay yung kanyang mga kuko, mga kasembreros. So sabi niya, thank you Ma'am Katreng, sabi niya gano'n. So happy Halloween daw, sabi niya. And yun nga, no, parang may mga ano pa yung kamay niya. So ito yung pinost din ni Ma'am Catherine kanina or kagabi, mga kasembreros, na yung mga kuko niya ay may kulay-kulay. So ito na pala siya, mga kasembreros, no. So nakapagpa-picture yung isang fan sa kanya. Siguro isa sa mga gumawa ng kanyang kuko, mga kasembreros, no. Itong fan na ito, no, si Ma'am. And then ito, next item natin, mga kasembreros. Ang cute kasi yung mga aso ni Ma'am Catherine. Si Baby QQ yung nakaupo dito kanina eh. Tapos ang ginawa niya sorry po, napagtripingan na naman nila, no. Napagdiskitahan na naman nila yung mga aso. Tapos ginawa nilang costume. Siguro habang binibidyohan nila ito ay tawang-tawa rin si Ma'am Catherine at saka si Baby Q na, mga kasembreros. So boo, sabi dito, mga kasembreros, no, sa caption. So wala dito si Snowy, no, si Snowy yata yung puti dito, no, mga kasembreros and mga Catinatics. So ang kulit lang ng family bonding ng Bernardo family, mga kasembreros. And then ito, so next item natin, mga kasembreros. So ito na nga, parang may mga ibang pictures pa sila Ma'am Catherine doon sa pero yun, parang may ibang pictures pa si Ma'am Catherine doon sa kanilang dito, costume party. Tapos iba dito talagang parang nakapang demonyo. Oh, sorry po. And the next item natin, so merong isang dito, isang empleyado ng Cebuana. Tapos yung reason kung bakit siya nag-apply at saka 7 years na siya sa kanyang trabaho ay dahil kay Sir Alden, no, kasi nga crush na si Sir Alden, mga kasembreros. So ito ay parang Everybody Sing ni Vice Ganda, mga kasembreros. So isa sa mga naging guests nila doon ay itong si Ma'am, no, na crush na si Sir Alden super, kung kaya napatrabaho siya sa Cebuana, mga kasembreros. Kasi nga, di ba, si Sir Alden ay ang brand ambassador ng Cebuana, mga kasembreros. So sino ba naman ang hindi mapopogian kaya Dimple Tisoy, mga kay King of Dimple, no, si Sir Alden, mga kasembreros. So sobrang nakakatuwa lang si Ma'am. And then ito na nga, issue ito, mga kasembreros, na medyo nakakainis kasi si Ma'am Catherine parang pinansin talaga ng mga tao yung kanyang exposure doon sa station ID nga na ginawa nila. So parang opening nandun si Ma'am Catherine, tapos sa closing andun si Ma'am Catherine. Tapos ay parang sasabi nila na yung ibang netizens, kasi itong dalawa sa Energy FM, mga kasembreros, ay pinagtanggol, no, si Ma'am Catherine, mga kasembreros. So ayun, so parang ginagawa pa nilang biro na yung security guard nga ng 7-Eleven ay opening and closing, andun din nagreklamo ba kami. So parang ganun, mga kasembreros, na ang tono nila dito. So nakakatuwa rin kasi pinagtanggol, no, sino nga ba tong hindi ko na nalaman ko hindi ko alam kung sinong pangalan ng dalawang ito. So kung anong pangalan ng dalawang ito. So pero salamat kasi parang pinagtanggol nila, no, si Mama Catherine, mga kasembreros. So ang tao talaga na may napapansin, no, hindi nila alam kasi sabi niya sa amin ng iba, marami din namang A-listers, sina Coco Martin, Vice Ganda, sina Ann Curtis, no, sina Andrea Brillantes. So why Catherine? So pinakauna na nga dito talaga yung siguro yung value, no, yung worth ni Ma'am Catherine. And pinag-usapan naman yan ng management. Hindi naman si Catherine yung siguro nagpresenta ng sarili niya, ako ang sa opening tsaka sa closing. Hindi naman siguro ganun ka magaspang at magaslaw yung kilos ni Ma'am Catherine at saka ugali na ako nang sa kasi alam natin na sobrang down to earth si Ma'am Catherine. So kung meron man dapat sisihin yung mga taong nag-i-insist, nagbabash, ay yung management ng ABS-CBN at saka yung production team ng ABS-CBN Station ID 2025 at hindi si Ma'am Catherine. So dahil si Ma'am Catherine ay sumusunod lang naman yan sa management. So kung meron mang dapat na sisihin at saka i-bash ng mga tao, ay yung management yon. And ba't naman nila ibabash, no? Dito parang i-clean ang buhay para maging Negatron. Para maging nega, mga sombreros. So
mag-enjoy na lang tayo sa ating mapapanood mga kasembreros sa November 7 na ito ha. Ito nga GMA, ABS-CBN Station ID mga kasembreros. So ang GMA parang wala pa akong balita na station ID nila for 2025. Pero mauna lang siguro yung ABS-CBN mga kasembreros. So ayun po no. So actually yan lamang no, medyo mahaba itong video ng Energy FM mga kasembreros, pero yun, let's keep it low key na lang no. Ang Kath din ay binibless ng Panginoon kaliwat kanan. May mga awards pa sila mga kasembreros no. So hayaan na natin yung mga nega. So part talaga yun ng ating society. Alright, sinama sa ating Word of God, sa ating Kath din items, sana pa ipangin pa natin ang Word of God. Today is November 1 na, no? Pinakaunang na araw, November 1st, 2025. So, Saturday na po, no? Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. And blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasembreros, ha? Sana po ay pakinggan po natin. Ang title po ay Huwag Matakot. Isaiah 12 verse 2. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For Yah, the Lord is my strength and song. He also has become my salvation. So napakarami no ng descriptions ni Prophet Isaiah dito mga kasembreros kay Yahweh, kaya God, kay Lord mga kasembreros. So maliban sa huwag matakot, ang Diyos daw ay ang kanyang kaligtasan, ang ating kaligtasan. Siya ang pagtitiwalaan natin, at saka ang Diyos ang ating kalakasan, at saka ang ating awit, no? And He has become my salvation. So siya mga kasembreros no ang ating kaligtasan. So kaligtasan from the works of the enemies, and protection natin mga kasembreros na marami. So all in one. So God is our everything because He is everything mga kasembreros. Walang papantay at walang dadaig, walang lagpas, no? Walang mas powerful at walang mas malakas mga kasembreros ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. So si Prophet Isaiah dito mga kasembreros ay sa verse na ito, Isaiah 12 verse 2, ay in-express niya no yung kanyang unwavering faith, yung pananampalataya na hindi natitinag, hindi namumove, hindi natitiwakal mga kasembreros, and yung kanyang reliance ba sa Panginoon na ang Diyos ay ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalakasan, at maging atin no, ating kalakasan at ang ating kaligtasan mga kasembreros. So they believe in God's power to deliver them from harm or difficult situations by proclaiming that God is their salvation. So sa ating buhay din, parati nating i-proclaim, no? Parati nating sabihin, every time we pray, nagpapasalamat tayo, sabihin natin na ang Diyos ang ating kaligtasan, we cannot do anything without Him. Papa siya ang ating lahat-lahat mga kasembreros. We really open our mouths mga kasembreros para pasalamatan po ang ating Diyos. So ang paniniwala na ito ay nagbibigay sa kanila no sa kina Prophet Isaiah mga kasembreros at ng mga Israelites nang nagbibigay sa kanila ito ng sense of security at saka confidence mga kasembreros, sapagkat alam nila na they can trust in God to protect and save them. So furthermore, Prophet Isaiah declares that their trust in God allows them to overcome fear. So ito mga kasembreros no, takot. Alam ko marami sa atin mga kasembreros no, sa akin, sa amin no, sa inyo mga kasembreros, ang takot ay they may come in different forms. May it be sa finances, may it be sa ating relationships, may it be sa ating dreams, may it be sa ating gagawin bukas, or yung assignment mamaya, or yung deadline bukas, no? So marami yung mga gawain sa bahay, of course, no, na hindi talaga natatapos yung gawain sa bahay mga kasembreros. Araw-araw, no, luto, kain. So yung routine na ito ay talagang habang buhay na mga kasembreros and mga Cathnatics, no? Talagang araw-araw ay yun ang ating gagawin, talagang yung pagluluto, kain, talagang hindi talaga ito nakakalimutan. But most especially yung pagpapakain sa ating spirit, na sa ating kaluluwa, ay dapat huwag rin nating kalimutan mga kasembreros yung pagbabasa
ng salita ng Panginoon. So, i-digest natin, namnamin natin mga kasembrers ang banal na salita ng Panginoon kasi doon tayo napapalakas spiritually and nag-guide tayo mga kasembrers sa mga tamang desisyon sa buhay. They're able to let go of anxiety and apprehension by putting their faith in God, knowing that God is with them and will guide them through any challenges they may face. So this verse serves as a powerful reminder that when we place our trust in God, we can find strength and courage to face whatever comes our way. So, kahit anong challenges, no, talagang tayo ay tumanda na sa challenges. Araw-araw may challenges. Araw-araw may problemang kinakaharap. So, may it be sa school, sa bahay, sa paaralan, sa trabaho, no, sa palengke, at kahit saan mga kasembles na may mga transactions tayo araw-araw. So, ang verse na ito ay dapat gamitin natin, no, bilang powerful na reminder sa atin mga kasembres na huwag tayong matakot, no? Maaari matakot tayo in a human or in a mortal level, pero huwag dapat tayong manatili ba? Kumbaga pa, huwag tayong magstay doon sa takot na iyon mga kasembres forever. So ang verse na ito nag-serve ng powerful reminder that when we, sabi dito, proclaiming such a profound statement takes a depth of trust and courage. How does this verse inspire you to deepen your own trust in God and let go of fear? Reflect on your own faith journey and consider how you can rely on God as your salvation and strength amidst life's uncertainties. So sabi nga na dito, no, surely God is my salvation. Sinasabi dito ni Prophet Isaiah na nag-emphasize ito ng kanyang certainty, ng assurance, ng kapangyarihan, saving power ng Panginoon mga kasama. Because God saves. And God is able to save mga kasama. That is why kung meron tayong pagtitiwalaan na sa lahat ng yun ay ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat. This statement not only speaks of deliverance from physical threats, but also resonates with the spiritual salvation that God offers to His people. It reflects a personal connection where the individual acknowledges God as their source of rescue and redemption. So, may rescue na, may redemption pa mga kasembreros. No? Napakaganda po ng verse nito mga kasembreros na sabi dito, I will trust not be afraid, no? Proclaims the text underscoring the pivotal role of faith in the life of a believer. So sa atin, no, kailangan pagtiwalaan natin ang Diyos na pinipresent niya mga kasembreros sa antidote ba? Parang kumaka sa isang rabies ay di ba may anti-rabies, no? So dito rin po ay may antidote to fear, no? Pangontra sa takot mga kasembreros yung ating tiwala sa Panginoon, urging individuals to rely on God's promises and providence rather than succumbing to anxiety and doubt. The phrase serves as a reminder that faith can dispel the shadows of fear and uncertainty. So, yun nga mga kasembreros, no? The Lord Himself will be our protector, our Savior, our Redeemer, mga kasembreros, sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. So, consider the story of a person facing adversity whose unwavering faith in God brought them peace and strength in the midst of turmoil. Through trusting in God's promises, they found the courage to navigate challenges and emerged with a deeper sense of resilience and reliance on God's grace. Their testimony mirrors the transformative power of faith in action, illustrating the profound impact of trusting in God's salvation and strength. Napakaganda, no? Napakaganda mga kasama. So, in conclusion or sa final thought natin, ay ang verse na Isaiah 12 verse 2 mga kasembreros ay nag-encapsulate ng talaga, nagre-revolve siya sa essence ng pananampalataya or faith, na yung resolute trust mga kasembreros sa ating Panginoon ay nagdadala, kasi ang Diyos mismo, no, nagdadala siya ng saving power at saka firm belief mga kasembreros ng kanyang unwavering, walang match, no, hindi pwedeng pantayan, walang pwedeng mag-equal mga kasembreros. He's an equal, he's matchless mga kasembreros sa lahat ng anggulo, sa lahat ng aspect, sa lahat ng pagkakataon, now and forever and ever mga kasembreros. So ganun po ka-powerful ang ating Diyos. So when we trust in the strength of the Lord, we acknowledge our dependence on Him and surrender our own weaknesses and limitations. We can experience a peace that surpasses understanding by putting our faith in God's power, knowing that He is always with us and will never abandon us. So tayo lang talaga minsan ang nangiiwan at saka
hindi sinisipot ang Panginoon sa tagpuan. Kunyari, tagpuan natin na manalangin bawat gabi. Tapos pumapalya tayo. So, ang Diyos natin na nag-aantay doon, yung spirit niya, pero tayo po ay wala. So, ano ang mangyayari, no? Ano yung magiging expectation natin kapag kaganon? So, kung tayo ay nag-expect sa isang bagay, tapos hindi dumating, di ba, nadi-disappoint tayo. So, how much more ang ating Panginoon? But, isipin natin parati na He does need people, no? He does not human beings, mga kasunod na kagaya natin, to para maging full siya na Diyos. Kasi full na yung Diyos niya, mga kasembreros, no, in all its fullness. Kahit walang tao, tayo pag walang Diyos, useless. Okay? Pero ginagawa ito ng Panginoon, He wanted to connect with us so that tayo pa tulungan niya, tayo support niya, He will save us so that His name will be glorified. So, ganun po siya, mga kasembreros, nag-work. It's not just na dahil kailangan tayo ng Diyos, no, kailangan niya ng tao, kasi hindi niya kayang gawin to na wala ang tao. So, kaya niya, mga kasembreros, but because of His great love sa atin, He wanted to establish, no, a personal relationship sa atin. So, ganun po siya, mga kasembreros. And it's for our own benefit kapag tayo po ay nagtitiwala at nagre-rely sa Panginoon, mga kasembreros. If we depend on Him always, if we trust on Him always, it will be for our benefit sa mga kasembreros. So, ano ba, sa isang magulang, kapag mahal niya anak niya, nandyan siya parati para i-guide, no? Nakadepende yung anak sa magulang. So, andun na magulang para i-guide siya at saka protection na, no? At saka alagaan ang anak, mga kasembreros. So, ganun po siya. Alright? So, ang ganda ng verse ito, mga kasembreros. But in the meantime, ayun lang po sa ating Word of God, no? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, dependence, no? At saka trust, reliance sa Panginoon natin, makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros. Paalam po. I love you.